Hello, what's up guys? Good morning, Ron here and welcome back to my channel. Day 10 tayo guys, no? Day 10. Okay. Medyo late na tayo natulog, mga alauna na yata. So, alas 7 na ngayon ng umaga, August 17, 2023. Alas 7 na ng umaga. Na-late tayo ng gising kasi na-late ako ng tulog. So, bakit ako na-late ng tulog? Kasi nagsulat ako ng script kagabi sa mga gagawin kong storytelling. Yan. Hindi ako nakapag-exercise ngayon. So, late na para pagawin yon. May pasok pa tayo. So, hindi ko na gagawin yung exercise. I-share ko na lang siguro yung ah, ano ba? Yung ginawa kong script. Pero bago yon, ito lang may papayo ko sa inyo, no? Always start your day with God. Always start your day with God. No matter what. Puyat ka man, hindi ka naman nakatulog ng maayos, bad mood ka man, at hindi man maayos yung pakiramdam mo, always start your day with God. Kasi ito lang ang patotoo about sa kay God. Kasi from the day na tawag doon, kapag hindi siya yung inuuna ko, there always something happening na, alam mo, yung parang hindi siya align dun sa mga gusto kong mangyari. So, no matter what nga, yun nga ang ina-advise ko lagi. Always start your day with God. Because si God ang may gawa sa atin. And siya may control sa buhay natin. Anytime, pwedeng isang pitik niya lang, wala na yung buhay natin. So, better nga dapat talaga you live on now. So, be happy all the time. Hindi naman be happy all the time, no? Pero siyempre, mas piliin mo na maging masaya sa isang araw. Mas piliin mo na maging positive. Ang magiging advice ko lang siguro is, when you turn out to negative, walang tao kasi na hindi nakakapag-isip ng negative. Pero kapag alam mo nang nagiging negative na yung pag-iisip mo, medyo i-turn mo siya. I-tuon mo yung isip mo sa iba. And to make your day, yourself, na maging positive. Okay? So, ako, even me, even other successful people, nakapag-isip pa rin ng mga negative yan. Hindi nawawala yan eh. Yun yung law of polarity. Positive, negative. So, ang mas mahalaga lang na alam mo o aware ka na nagiging negative na yung pag-iisip mo. At kapag nagiging negative na, stop it and ibaling mo yung attention mo sa iba. Be positive. Yan. Okay? Mas magandang positive yung laman ng isip natin kaysa sa puro negative. Pag puro negative, puro mas sama din ang nasa isip natin. So, nagmamanifest yun. Yun. Manifestation. So, that's it. And, okay. I-share ko na lang siguro itong, ginawa kong script, no? So, storytelling to, no? Pasensya na kayo at medyo Bisaya tayo magsalita. One day, isang araw, may dumating na isang malaking alien ship na galing sa galaxy Chickenverse. Malapit yun sa multiverse. At nung makita ng mga alien na madaming taong may hirap sa planet Earth, naawa sila at nag-decide silang tumulong. At yung way ng pagtulong nila ay mag-iiwan sila ng isang very special na check-in from Chickenverse Galaxy. Kaya pumili sila ng isang mahirap na tao na makakatanggap ng regalo nila. At napili nila si Mang Juan, isang napakahirap na magsasaka. At isang hating gabi, tineleport nila yung alien chicken
sa backyard ni Mang Juan at pagkatapos ay bumalik na sila sa chicken first. Kinabukasan, pagising ni Mang Juan, nakita niya agad yung strange-looking creatures sa likod ng bahay niya. Mukhang extra large sa chicken at may golden wings. Pero baliwala yon sa sumunod na nangyari. Dahil nung tumayo tong chicken na to, nagulat si Mang Juan dahil may nakita siyang itlog. Pero hindi ito ordinaryong itlog dahil kumikinang ito habang nasisinagan ng araw. Isa itong golden egg. At sa sobrang saya ni Mang Juan, mabilis siyang kinuha ang itlog at pumunta siya agad sa pinakamalapit na pawn shop para ipacheck kung totoo nga bang ginto ito. Sir, 24 karat gold po ito, sabi ng may-ari ng pawn shop. Kaya binenta niya agad at bumili siya ng mga damit, pagkain at mga furnitures para sa maliit niyang bahay. Sobrang saya ng araw na yon para kay Mang Juan. So, hindi ko na itutuloy guys, magliligo na kasi ako at pakinggan nyo na lang sa isa kong channel, doon ko tong story na to. So, for storytelling naman yan. So, parang rin siya, pampagood vibes. Okay? So, day 10 na to, no? Papasalamat ako at thank you Lord kasi I always be consistent. Naging consistent tayo sa mga bagay-bagay. So, itutuloy ko lang to even though walang nanonood kasi para naman sa akin to eh. This is my diary. Kaysa magsulat, mahaba kasi yung oras ng pagsusulat eh. Itong script na to, sinulat ko to within 2 hours. It takes time. So, ito, yung pag sasalita dito in front of the camera, it only takes minutes to finish my daily vlog. Kasi, hindi nga matagal eh. So, yun. Okay. That's it. That's it for today's video. Maraming salamat. May gusto pa akong sabihin. May gusto pa akong sabihin kaso nawala na sa isip ko. Anyway, lahat naman kasi ng maiisip ko is lagi kong sinasabi dito. Lagi akong nagbabasa ng Bible. At sa pagbabasa ng Bible, nakakatulong siya talaga. Kasi marami kang madidiscover. Actually, nasa Bible na lahat ng pwede mong malaman. Lahat ng gusto mong matutunan. So, yun lang. Maraming salamat. God bless you. Please like and subscribe my channel.